pamilya o kaibigan. Marami nang nasirang pagsasamahan online dahil po sa politika. Mas pinatindi pa yan ang mga peking impormasyon sa social media. Ano ba pwedeng gawin para magkaroon ng maayos at mas makabuluhang diskusyon sa mga issue? Alamin sa huling bahagi ng Special Agenda Report ni George Cahiles. Dating DDS o diehard Duterte supporter si Willie Co na nakabase sa Sydney, Australia. Sinuportahan at kinampanya niya raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Dumami kami ng dumami. Ako nang i-interview sa radyo rito, sa mga magazines dito. Nag-media ako ni coordinator ako ng DDS Sydney. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang makita raw niya ang dami ng mga namatay sa war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. At ngayon, suportado raw niya ang pag-aresto sa dating Pangulo para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sinabi ko sa mga kasama ko, I had enough of him. Sabi ko, hindi makuha ng kanya, yung policy niya, bakit yung mahihirap pinapatay. Wala man lang tayo nakikita mga drug lords, mga big drug lords na pinapatay niya. Sa usaping politika, talo-talo ang lahat sa social media. Walang kaibigan, walang kamakamag-anak. Hindi na mabilang ang samahang nauwi sa bangayan at masasakit na salita online dahil sa magkakaibang perspektibo at paniniwala na pinatitindi pa ng misinformation at disinformation online. Ayon sa psychologist na si Dr. Ver Reyes, natural na makaramdam ng discomfort o pagkainis, lalo na kung ang isang kakilala, kaibigan o kamag-anak ay may naiibang opinyon o naniniwala sa fake news. Pero makakatulong ba ang komprontasyon para resolbahin ito? Ano ba yung goal mo of why you want to engage? Is it because you want to prove yourself? You want to prove to them that you're right and that they're wrong? Kasi kung ganon yung perspective, magiging difficult talaga yun. Aside from knowing why you're engaging with them, where they're coming from, kailangan huminahon din kasi yung mga tao. Kasi kung heightened yung emotions nyo pareho, hindi magiging productive yung discussion. Si Willie aminado na imbis na makipag-away sa mga dating kasamahan at kamag-anak, block o unfriend na lang muna ang style niya sa social media. Siguro mga 4 na lang ang Duterte, no? Na mga kaibigan ko rito, pero they were such nice people. Ayaw nilang pag-uusapan si Duterte or Bongbong Marcos kung magkaharap kami. Pero alam nilang ako talagang anti pa rin ako sa kay Duterte at kay Marcos. Ngayon, hindi na namin pinag-uusapan. Pero the rest of my friends worldwide, ang dami. Nagbawas na nga ako from 700 something. Ayon kay Reyes, bagamat importante ang self-care at detoxification sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na nakakapagpairita sa'yo, hindi naman ito nare-resolba ang problema. Ang sa akin, hindi ko binablock. So, ang ginagawa ko, I share then the facts na at reliable sources. Kasi pag binlock mo, stinap mo din sila from engaging with you naman. Masalimuot ang mundo ng social media. Maraming chismis, maraming ingay, maraming peking impormasyon na nakakaapekto sa ating kaisipan. Kaya naman importante ang sapat na kaalaman, mapanuring kaisipan at mahabang pasensya para sa isang healthy online environment. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.